Ebanghelyo, yun ang gospel. Ngayon, mayroong mga iba nagpo-comment. Bakit may arte yung krus natin sa altar? May tela. Alam niyo kung bakit? Sikat-sikat ang krus, may nakabigin, nakakako sa krus na ang pati ng itsura. Bakit turuan yung mga tao makita yung agony na pinipicture doon? Gusto, sabi ni Jesus Christ, malalakas ang tama ng mga ito. Gusto nila laging nakapakot si Kristo sa krus. Para walang pakialam sa kanilang kasalanan, hindi ko. Ibinaba siya, inalis siya doon sa krus kung siya'y mamatay. At siya'y inibilig. Pero siya'y nabuhay, nakabuli. Nakukuha ko natin. Kaya yun, hindi ba nung dalawin, nung 3 Marys, yung libingan, ano nakita niya? Yung stone, yung rock, na-roll away. Tapos, ang ganda-ganda ng pagkakapol, ng pagkakakupi, no? O, yung ipinagbalot sa nabela, sa bangkay ni Jesus. Nandun doon, nakita nila. Inunod sa kanila ng angel, ay nakibidensya. Kaya nakita ninyo, meron tayo pero para ipakita si Jesus ay wala sa cross. Siya'y nakaupo sa kanan ng ating Ama sa langit. Kaya pag tumawag tayo sa Kanya, dinidinig niya ang ating mga panalangin. So ang cross ay dapat na i-preach. Ipakita dito ang cross ng ating Panginoon Jesucristo. Obligasyon natin ito. Lahat tayo. Obligasyon natin ito na magpatotoo tayo sa kapangyarihan ni Kristo na nakako doon sa krus. Amen? Doon niya binalik ang kasalanan. Doon niya binayaran ang kasalanan. At doon niya pinagtagumpayan ang kabayaran ng kasalanan ng kamatayan. Amen? Nakuha ho natin. Ngayon po, sabi dito ni Apostol Pablo, yung verse 8, sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa mga napapahamak. Ito po yung reaksyon, yung reception, yung pagtanggap ng mga inaaralan ng krus ni Jesus. Sa kanila, malaking kamangmangan ito. Ngayon po, hindi dahil sa namamangmangan at tao sa balita ng kamatayan ni Kristo na nag-aalis ng kasalanan natin, hindi na tayo makaharap sa ilalim at sa lahat ng kanilang reaksyon. Ano man ito, kinakailangan lang patuloy tayo mangaral na si Kristo ay nakako sa krus at nabuhay na maguli mula sa mga bata. Nakukuha ko natin yun. Bakit anong kanilang reaksyon? Tuloy-tuloy lang tayo. At man ang kanilang pagtanggap sa pangangaral, kailangan tuloy-tuloy tayo. Ngayon, dito ay sinasabi mo ni Apostol Pablo na sa mga Hudyo, ito'y established lang sa mga Hudyo. Sa iba, foolishness ito, pamamahan. Pero sa mga Hudyo, ating isuran ito. Kaya makikita ninyo, verse 22, chapter 1. Ang mga Hudyo ay nagsisingin ng mga tanda at ang mga Grego ay nagsisihan ng marunungan. Verse 24 na yun. 23, di 24. Datapot ang aming ipinangaral ay ang Kristo na napako sa krus, na sa mga Hudyo ay kapinisuran.
at sa manipil o Greek ay mamamahal. Okay? Ito po. Ano ibig sabihin nito? Ipapangaral ng church si Kristo na nakako sa krus. Pag ipinangaral ito, doon sa Mark, sa last chapter, nakalagay ito, yung naniwala, maliligtas. Yung hindi naniwala, mapapaan. May naman ito, ang mga Hudyo ang unang tumanggap ng pangaral ng pagkakataon ni Kristo sa krus. Pero ang malungkot na isod sila. Stumbling block sila. Nakakatawa. Pero alam nyo, kahit ano mga bata, pag talagang iligay mo, hindi na tama. Magiging ating-isoran ka. Kukuha ko natin, magiging ating-isoran ka. Yun lang doon sa sports center. Kung Sunday na may God worship tayo, makita kayo yung glowing doon, medyo may pako-pako, may alun-alun, bakit nag-iingat ako. Kawawa naman ang balanse. So, kahit ano man, kahit sino mang pinabang ng pinabang mo, pinulaan ng pinulaan, matitisod ka na. Kuha ka na ng matitisod. Ang mga Hudyo ay natitisod kay Kristo. Dahil ang konsepto nila ng Messiah o tagapagligtas ay isang militar na persona. Isang military person. Ililigtas sila sa pagkakari ng Rome, sa pagkaalila ng Rome. Yan ang kanilang ini-expect in military figure. Ang kanilang Messiah ay military figure. Hindi martyr Messiah. Si Jesus ay martyr na tagapagligtas. At yun lang ang kakaraanan para maging tagapagligtas siya. Sapagkat ang liwanag sa Genesis, sinabi kaagad, ang bunga, ang kabayaran, sa araw na kumain ka niya, ikaw ay mamamatay. Ang bunga ay kamatayan. Kailangan lasapin yun ni Kristo doon sa krus para maging tagapagligtas natin. At nilasap niya nga ito. Pero ayaw yun ng mga Hudyo. Gusto nila isang military figure na pagdating, trompeta at nagkaalansingan yung mga espada at naririnig nila yung hangin na bumubulusok dahil sa mga palasok. Gusto ayaw nila ng na Messiah. At dito pa nga sinasabi, ang mga Hudyo ay humihingi ng sign. Gusto nilang makakita ng milagro, ng sign na yung gusto nila, hindi yung gusto ng Diyos. Upo natin. Ang mga tao, binibigyan na ng Diyos ng sign, pero ayaw nila yun. Ang gusto nila, yung gusto nila, sign. Hindi ka pwedeng pagbigyan ng Diyos. Ikaw ay nilikaya. Siya ang manglilikha. Ngayon, sasabihin ng tao, ang mga niya, sabi ng pag-ibig. Ang mga niya, kasi yung patrono sila magagaling, sila philosophers, sila makakala nila sila may utang. Pero sabi ni Pablo, kung yan ay kamangmangan sa inyo, ang kamangmangan ng Diyos ay mas marunong kaysa sa tao. Nakukuha mo natin, yung kamangmangan ng Diyos, daig ang karunungan ng tao. Yung kahinaan ng Diyos, daig ang kalakasan ng tao. Ay hindi ka ma-accommodate ng Diyos. Siya ang dapat i-accommodate mo. Amen? Kinakailangan pumayag ka. Pakumbaba ka, magdaan ka sa kanyang krus.
At sabi ni Pablo, ang pangangaral ng krus ay para doon, para sa mga napapahama, para doon sa mga napapahama ay pamamahan at kapitisuran. Ulitin natin yun, ano? Ang preaching ng cross, sinasabi ng iba ng mga Greek, masyadong barbarian. Barbarian yan, yung sistema ninyo ng kaligtasan. Grusa, nakakahimari. Sipin yun, kayo pagitan nyo, pinakon nyo sa krus. Sipin yun. Sa kanila, barbarian yun. Foolishness yun. Hindi yan totoo. Sa mga nakakahama, yun nga ay gano'n. Pero doon sa nananampalataya, ito ay kaligtasan. Ito ay karunungan ng Diyos. So may umaga, ano ba sa inyo ang cross? What is the cross to you? What is the cross to us? Ang sagot niyo yan ay magkakaalala. Kung kayo ay perishing, o kayo ay saved. Ang sagot niyo yan ay magpapakilala kung kayo ay mahama o kayo ay ligtas. Na ba manalangin tayo natin? Ang pagka nag-preach ako o kayo ay nagpapalutong para kay Kristo. Ang mga taong nakikinig dito, kahit isa o 12, ay huwag nilang sabihin pangamnaman ang ginagawa natin. Amen? Walang kabuluhan ang ginagawa natin. At sinasabi ng iba, napipisod ako sa sinasabi mo. Ipanalangin natin huwag gano'n. Kasi pag nagano'n sila, they are perishing. They are lost. Napapahamak sila. Palubog sila. At tandaan nyo, may mga iba, huwag na tayong mamaral. Napipisudan ako eh. Huwag na tayong mamaral. Sinasabi ng tao, wala namang kwenta yung sinasabi natin. Tandaan natin, ang diferensya ay wala sa pangangaral. Ang diferensya ay sa mga nakikinig. Ang diferensya ay wala sa Diyos. Ang diferensya ay sa mga nakikinig. Maaaring kumisa, bulol yung nakamaral. Maaaring kumisa yung nagpapatotoo ay hindi ka tanggap-tanggap. Hindi pa lang ang malinis. Pero hindi yun ang all ng Diyos. Pakinggan mo ang kanyang mensahe. Noon, dami-dami dyan nakaharap sa kanya. Ililipat ang mga tao. Ito si Ella noong grade 1 sa Trinity College doon sa Quezon City. Tapos, iwag siya, kanyang sasakay siya ng bus, school bus, teaching sa Lola niya. So ito, pauwi ako. Nagtumpa ba ako sa bus? Naroon ako na meron maliit speaker, meron mic, pinipigyan ko siya. Hindi ka naligo. Hindi ka mapuluwakan ako. Mukhang hindi ka napabilagan siya. Pero ay yan. Hindi ko sinasabi sa mga tamang sinasabi nila. Tamang sinasabi. Nakakaraw siya. Nililibak siya ng mga tao. Pagka malapit na sa loob niya, layo. Kasi may kasama siya. Ikakulekta ng offering. Ikakulekta ng offering. Pinipulahan sila. Tapos, ito naman ako. Nakapulayin na ako. Bumalik ng may kapag sa ubaw. Tinanong na. Nakita ko, kanina mukhang hindi naligo. Kung hindi ka nakapagpapos. Pero ngayon, mapulahan na. Mapulahan na. Ang papamakaw, asisigaw. Mapulahan na. Mapulahan na.
rin yun. Eh, ito ko, pumunta ako sa bahay, hindi na ako sa iyo. Nandiyan ako sila, umuwi yun, ay hapak-hapak yung mga yun. At ay pagbalik ko, natutunan pa rin. Yun ako sa project board, pabalik ako, pinagtatapanan siya, nililipak siya, nilolog siya ng mga tao. Eh, makinig po kayo. Ay anong gawin iba, ay anong gawin kagka, obligasyon natin na ipaaral si Jesus Christ na nakako sa krus para sa kaligtasan ng mga tao. Kaya nga ngayon umaga bago tayo mag-communion, gulay-gulay na sa krus ng ating Panginoon Jesus. Tayo yubo, tayo ay nananaw. O Diyos, malapit kami sa iyo. Ipakaya mo sa amin, i-reveal mo sa amin ang kabuuan at simbolo ng krus aming Panginoon sa Kristo. Tulungan mo makita namin ito. Ang kahiyan, ang kasamaan, ang kasama. Ipinatawid kay Jesus at hindi sa kamay. At hindi na namin kailangan gawin ang kahiyan, ang kasamaan, ang kasama. Dahil sa pagpapagitan ng pagkamatay ng Jesus sa krus, nasave kami doon. At huwag kami tumanggap ng panibagong buhay, panibagong pinala kay Jesus. Kapag tayo ay born again, yan na kami sasabihin nyo, gusto ko panalangin mo ko. Naiintindihan ko ang kabuluhan ng krus ng ating Panginoon. Namatay siya noon para sa amin. Pinala niya kasama, kailangan ng aming kasalanan. Naiintindihan ko ngayon, mahal niya ako. Ayaw niyang ako managot sa aking kasalanan. Pinili niya ang sagutin ang panlago ng aking kasalanan. Kaya Pastor, gusto kong tanggapin si Jesus ngayong umaga bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Pastor, pwede ba ipag-pray ko? Kung yun ang inyong kapasyahan ngayong umaga, ayos nyo ipag-pray ko ngayon, please, mag-dash nyo ang kapatay tapos ibaba nyo ang oo. Opo na hindi makukulay mo. Opo, salamat sa Diyos. Salamat po sa Diyos. Salamat sa Diyos. Thank God. Salamat sa Diyos. O Diyos. Salamat sa Diyos na narito ang mga anak mo. Hindi sila nagdidiso. Hindi kamangmangan sa kanila ang pangangaral ng krus ni Kristo. Tinatanggap nila ang Diyos nila, ang iyong anak sa kanilang buhay. Magyari na Panginoon ang iyong pagkibala ka ngayon. Linisin mo sila sa lahat ng kasalanan. Sa pamamagitan ng mga dugo na dumaloy mula sa iyong buhay, sa iyong katawan o sa krus. Linisin mo sila. Hugasan mo sila. Patawarin mo sila. Gawin mo sila bagong nilalaan. Magkaroon sila ng bagong puso at bagong spirito. At maging mga anak mo sila mula ngayon sa araw na ito. Lahat kayo na nagtaas ng kamay sa pinigil. Panginoon Jesus, mangyari sa akin ang prayer ng pastor. Tinatanggap nila sa aking buhay. Mula ngayon, hindi tayo pinigilan. Mamahalin kita. Paglilingkuran kita, susunod ako sa iyo, Jesus. Kaya tulungan mo ako sa kapangyarihan ng Espiritu. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Praise the Lord. Palapakan natin ang salamat sa Diyos na kanyang pinakamalangit reward para sa akin. Pagka nag-bring sa kapag hindi ako makalaman, tinatanggap si Jesus na iniaagal ko. Pinakamalangit reward sa akin. Patingnan sa inyo, nakakilala tumanggap kay Cristo dahil nagpunta kayo dito sa church sa iyo, doon sa puntaan ng tao, o saan ka, doon sa Mason, very close